At mamaya po sabihin niya kung paano kami naibalik. Amen. At ayoko rin mangyari sa inyo yun. Natatalikod kayo at may mangyayari pa para kayo maibalik. Habang narito na kayo sa presensya ng Diyos, narito na kayo naglilingkod, nakakilala nyo, Panginoon, naranasan nyo. Magpatuloy na tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, you are the King. You are the King. Ikaw ang may privilege na bumukas ng hiwaga ng Diyos. Amen. Kung hindi pa nung manalangin, nananalangin. Kayo mga dalaga, hindi mo kayo sasayaw kay Lord. Hindi mo sasayaw na kayo. Hiwaga. Amen. Kaya to all God, please all glory. Amen. So ito lang yung patotoo niya. Excited kayo? At siyempre salamat sa aming mami. Siya po yung aking talagang mother in spiritual. Amen. At yung pong aking kaibigan, tuwang-tuwa ko siya at gusto niya akong mamit sa April. Sabi na natutuwa ako, pastora na pala. Siya po ay missionary sa ibang bansa. Nakapag-asawa din ng missionary. Amen! Amen. Ako po yan nagpapasalamat sa inyo lahat at kami welcome nyo dito sa binabati namin yung Jesus the Gospel Hong Kong chapter. No? Magkakaisa tayo, isa tayong espiritu. Amen. Salamat kay Mami. No? Yes. Dahil kung hindi sa kanya, wala rin siguro kami rito. Amen. No? Una-una sa lahat sa Panginoon at si Mami po yung ginamit na kami ay magpatuloy. No? Ngayon po, ginagamit po tayo sa lugar ng Valenzuela. Kami po ay nagpapastor doon, even from Paranaque to Valenzuela. Nag-transfer po kami doon dahil doon pala kami inilagay ng Panginoon. Pero before that, no? Kasi wala akong kaalaman, wala akong kaalam-alam tungkol sa Panginoon. Hello? Although, alam naman natin na may Diyos, di ba? Pero mahirap pala pag wala tayong komunikasyon sa Kanya, pag wala tayong relationship sa Kanya. Amen? Amen. So dahil sabi sa Biblia, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. No? Maliban na si Jesucristo ay tinanggap si Jesus Christ, pinagkaluban siya ng maging anak ng Diyos. Sabi doon sa John 1:12. Amen? Amen. So, ako po yung nagpapasalamat dahil natagpuan ko ang Diyos. No? Sabi nga ni Pastora, ako po yung naliligaw sa Kanya, lagi po akong lasing pumupunta doon. Dahil ako po yung talagang, ako po yung mahihain. No? Lumalakas ang aking loob pag ako yung nakainom. So, ganun po. So yun po, naalala ko po yung sila niya, no? Na ako po yung one time bumisita sa kanila. Yung pala, meron silang usapan ng kanyang friends, although hindi pa yung pastora, no? Ka-church meet niya nung time na yun kasi born again siya nung dalaga siya. Ako po hindi. No, meron pa silang plano na ako'y i-Bible study nila. So yun ang kaaway ganun lagi, no? No? Pumunta ako sa kanila, lasing ako. Lasing. So nung nag-share na yung pastor, wala. Kasi wala akong, kumbaga, out of blowing ako sa mga ganong style, di ba? Habang nag-share na na ako sa kanyang balikat, no? Tulog. So hindi po ako napatanggap nung time na yun. Pero ang Diyos gumagawa ng kadahilanan, ng paraan. Amen? So, sa madaling salita, kami po nagkatuluyan. No? Dumating sa panahon, nagsasama kami, away pati hanggang sa nagkaroon kami ng mga anak. No? Away, pati, madalas na umaalis siya ng bahay, dinadala niya kanyang mga gamit. Pero bumabalik din naman. Binabalik siya ng aking biyanan. So yun yung ganun ng buhay namin. Sa madaling salita, ako po nakadepende sa aking sarili kakayanan, no? Akala ko ano na ako doon, no? Yung power, no? Pala hindi. Pasigit pa lang makapangyari ng Diyos. No? Sa madaling salita, nagsama po kami, magulo ang buhay namin. No, kasi dumating po yung punto dahil nasa akin po lahat ang uri ng misyon. Nagdadrugs ako noon, nagmamariwana. Nagsasyabo, lahat ng alak ay nasa akin. So doon, para yung kukunting kaligayahan, doon ko kinukuha sa mga bisyo na yun. So hanggang sa dumating yung buhay na, sa punto na ako po nagkaroon ng depression. Problema, no? Wala nang kapayapaan, hinahanap ko na. Sawan-sawa na. No? Hanggang sa ako po'y nakapag-isip na ako po'y titiling ko yung aking buhay. Ako po'y naghang, no? Nagbigti po ako.
Sa ganitong mayroon pong film yung aming bahay, sa ganyan. Ako po'y tumungtong sa isang maliit na upuan, kumuha ko ng wire, yung GI wire. At yun po'y tinali ko doon, kinang ko yung aking sarili. So yun po, totally talagang wala na pong buhay. Patay na po. Natagpuan nila ako nakahang. Posible, no? Bibihira yung ganun nabubuhay. Kaya huwag yung gagawin yun. Hello? So ako po'y nagpapasalamat. Kung okay na-realize ko po, dahil mayroon po akong kapatid na isang born again Christian. Nung that time na yun, isa po akong first lutig sa kanyang buhay. Pag sila po'y nagkakaroon ng gawain doon sa bahay, nagbabible study sila, pag sila po'y nagpuputi, hinakantsawan ko po sila. Sabi ko, ayun na naman, nag-hallelujah na naman yung mga yan. Sabi ko gano'n. Kumbaga nauuwihan ako doon sa mga ganong gawain nila. Akala ko nasa tamang sitwasyon ako. So yun, nangyari ngayon, nalaman nila ako'y nagbigti dahil magkakatabi lang naman yung bahay namin. Dahil nung time na yun, yun na yung naging sobrang depression sa aking buhay. Kaya yung paraan na nakitiling ko po ang aking buhay. Dahil mayroon din pong gumugulong sa aking kaisipan. Sabi niya, sige gawin mo yan at dyan lang matatapos yung paghihirap. Yung small voice na alam mong kaawa yun. So nangyari nga po yun. Yun, nakita nila akong nakahang dahil wala ng buhay. So yung isa kong kapatid, dahil tatlo yung kapatid ko, pang-apat po ako po yung pinakabunso. Yung dalawang kapatid, nagtatalo sila. Gusto nila dalhin ako sa ospital. At yung isa kong kapatid, gusto niya dalhin ako kila mami, kila pastora. Kasi walking distance po yung bahay nila mami doon sa bahay namin. Yung time na yun, sinakay nila ako sa isang sidecar. Alam naman sa Pilipinas, maraming sidecar. Only in the Philippines. So, yung sabi ng mga kapatid ko, nanaig yung gusto ng kapatid kong born again. At sige, pag may nangyari na sa kapatid natin, mananagot ka. So, dinala ko doon, maraming nagtutulak. No, ako pa ipapunta na sa bahay nila mami. Ang natira na po yung kapatid ko natira at saka yung nagdadrive ng sidecar. So, sa madaling salita, nakarating ako sa bahay nila mami. Pati si mami, nagulat. Ayan po si mami. Nagulat siya, bakit? Sabi niya, bakit dito yung dinala yan? Patay na yan. Bakit nagdadala kayo rito ng patay? Hindi buhay. So yung pati mga tao na nandun natakot. Pero nangausap kay mami ang Panginoon. Sabi niya, mag-command ka ng life. No, yung buhay na, yung soul ko na humiwalay sa aking katawan, i-command mo na bumalik. So maya daw po after the prayer ni mami, ako po'y umungol. Sa madaling salita, may buhay. Bumalik yung buhay. So after that, binigyan nila ako ng konting panlunas, no? Ayaw ko kung anong mga linagay nila. Tapos dinala ako nila sa hospital. Diretso sa ICU. At sabi naman ng doktor, Mrs. Sabi niya, yung asawa mo, yung kapatid mo, under observation siya within 24 hours. Pag hindi nagbago yung kanyang kondisyon, mabuhay mo siya, yung lantang gulay. Huh? So yun po ang sabi ng doktor. Under observation ako. Noong time na yun, wala akong kamalay-malay. Ako pala isang parang nagwawala na doon sa ospital, doon sa loob ng ICU. Dahil ako po'y nawala ng oxygen. Ganun pala ang isang tao. Pagka nawala na ng oxygen, nawawala na ng control. Pero sa sandalit salita, hindi ko natapos yung 24 hours. Ako po'y nagkamalay. Yung ang una ko pong nakita yung aking asawa na rin sa aking kabit. First God, salamat sa kanilang panalangin. At nung ako po'y nagkamalay, no? Nung balik yung aking kaisipan, nung ko na-realize, sabi ko wala pala akong kwentang tao. So, naging makasarili ako, no?
Inisip ko yung pansarili kong kaligayahan. Wala akong time sa aking pamilya. So ako humingi ng sorry. Lahat sa aking mga kapatid. Kasi masyado akong kung pagkaling gusto ko, masusunod. Kahit yung mga kapatid ko, wala silang pagka ginusto ko, sabi ko, patawarin niyo ako. Doon ako umiyak sa kanila. Doon ko na-realize yung lahat ng aking kamalian. So salamat kila Mami. Dahil after that, doon po nag-start yung aking pagiging Kristiyano. No? Sila po inalalayan nila ako. No? Tinuruan, pinakain ng salita ng Panginoon. Dinisciple. Dinamitan. No? Salamat sa kanilang buhay. Dahil sila ang nagbibay sa amin. Pero hindi po ganong kadali. Dahil nung ako po'y parang okay na naman, bumalik na naman ako sa dati. Pasaway. Pero salamat nga nandiyan nga sa kanila. Pagka ako po'y muling nahulog sa kasalanan, alam ko naroon ng Panginoon no? Sino ba rito hindi nagkakasalan hindi nagkakaroon ng conviction? Di ba? Lahat may kasalanan. Lahat ng nagagawa kong kasalanan mayroon ng conviction. Sabi ko, Lord, ayoko na nito Di ba sabi ni Pablo, ano ba yung gusto kong gawin? Hindi ko magawa. No? Siya kung gustong gawin. Sa kung ayaw kong gawin, siya kung nagagawa. Di ba sabi ni Pablo, so ano to? Kasalanan. Di mo ba? So yun, doon po, sabi ko, ayoko na nito. Gusto ko nang alisin ang kasalanan. Hindi sa pamagitan ng lakas ko, kundi sa tulong ng Panginoon. Doon po nag-start. Doon ko na-realize na may tawag pala ako sa Panginoon. Kaya sabi ko, dito palapak natin. Sabi ko, yung buhay kong ito, dahil binigyan ako ng panibagong buhay ng Diyos, gusto ko ipagbigay sulit na sa Kanya hanggang sa kahuli-ulihan ng aking hininga. Amen? Amen. Alam niyo, sa grace ng Panginoon, sabi ko noon, yung buhay ko hopeless, no? Walang pananampalataya. Heedless. No? Useless. Ganun yung buhay ko. Pero ngayon, by the glory of God, ginagamit po tayo ng Panginoon sa kanyang ibasan. Amen. Kala ko nga, sabi ko, mamamatay na lang yata ako, hindi ako makakasakay ng aeroplano. No? Ay, sabi ko, gusto ko mag-abroad, di mo ako makapag-abroad dahil hindi naman ako yung takos ng pag-aaral. Dahil ako po'y mabata pa talaga, napaka-suwail ko na. May mga pangarap ako, parang sabi, parang hanggang doon na lang. Pero wow, ako po'y naglingkod sa Panginoon. Parang ginagawa ko na lang jeep yung aeroplano. Nakapunta kami ng Cebu, nakapunta kami ng Tacloban. No? 2 times ko na po ng Hong Kong. Tapos Singapore, nakarating po. Nung naalala ko yung nangangaral si Bishop, sino pinakakilala kay Bishop? Wow. Sabi siya, pagka ang lingkod ng Panginoon, pagka may sinasabi, no? Panghawakan ninyo yun. Sabi ni Bishop, hindi ka pupunta ng ibang bansa para magtrabaho. Sabi ko, nagpaplano na ako, may passport na ako. Bala ko mag-Saudi. Kasi paano, may skill naman ako, driver ako. Sabi ko, paano ako yata yung tinutumbok nito? Nagrin mo sa akin yun. Sabi ko, sige nga, sabi ko. Pangahawakan ko to. Alam mo yung passport ko na yun, hindi natatakal ng immigration, hindi naman ako nakalis. Sa madalit salita, na-expired. Wow, nung ito na nag-ministry na ako, nagkaroon ng open door ang Panginoon. Parinig ko yung aking passport. No? After the renew, wala pang 1 buwan, naka-alis kami. Napuntang Hong Kong. That is the first time na ako po'y sumakay ng aeroplano. Amen? Palapakan natin si Lord. Sabi ko, nung ako'y natin pala kami sa runway ng Ninoy International Airport, sabi ko, dati doon ako sa lugar na yun. Tinitignan ko yung mga aeroplano na yun. Sabi, kailan kaya ako sasakay dyan? So yun, natuwa ang Panginoon, no? Sa buhay natin. Kaya tayo,
higit tayong magtiwala sa Diyos. Amen. Diba sabi sa kanyang salita, we are apart from Him, we can do nothing. Okay? Yung ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, hanggang hindi natin sila binibigay sa Panginoon, walang mangyayari sa lahat ng ating pinagpaguran dito sa bansang Hong Kong. Sa Kanya, lahat ang pag-asa natin. Kapayapaan, no? Isang magandang buhay, sa Kanya natin makakamtan. Amen. Amen? So, purihin ang Panginoon. Salamat kay Mami. No? Wow, lagi-lagi namin siyang kasama. Sana pati sa Amerika, Mami. Purihin ang Panginoon. Ibalik po natin lahat ang papuri sa Diyos. Sa Kanya po, kalwala po. Praise God. Ang ating minamahal na pastor ngayon ay actually meron na po siyang anak na registered nurse. Pero alam niyo po, siya na rin po ay isang pastor. At ngayon, at wala sila, siya po ang gumahawak sa kanilang church na hinahawakan ngayon sa Valenzuela City. Lahat po ng kanyang mga anak, all around na rin po halos. So, napakasarap pala na maglingkod na sama-sama sa Panginoon. Amen po ba? Kaya wala na pong pinakamaligaya. The safest way is Jesus' way. At sinabi nga niya talaga sa Jeremiah 1:5, andun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang. We are still in the womb of Mami. Meron na po siyang plano sa ating buhay. Amen? So, napakabuti po ng Diyos sa buhay po ng mag-asawang ito. Amen? To God be the glory sa lahat po ng bagay na ginagawa. At alam niyo po, si Mami Netos po talaga, grabe po yan mag-disciple sa amin. At alam niyo po, bago po kami nakarating sa mga ganito, talagang nagpapasalamat po kami sa galit ni Mami, sa sigaw ni Mami. Talagang ganun po si Mami, pero actually hindi po siya galit. Parang ako po, kasi akala po nila minsan yung iba, high pitch po ako, kaya akala nila nagagalit. Pero ganun po rin, minsan parang namana ko yata si Mami kasi 20 years na po ako sa Jesus the Gospel sa pulpito, kaya minsan po ay ganun din po ako. Pero to God be the glory dahil may Mami Metos po na nag-aalaga sa amin. Kaya kayo po, pag pinagsasabihan po kayo, submission lang po ang kailangan po doon. Amen? So, salamat sa Diyos at bago po tayo pupunta sa Word of God, amen, ay magkakaroon muna tayo ng intermission dance sa ating mga tamboriners dito sa Hong Kong chapter. Praise God.